Mga pangako niya noon, tumakbo siya noon, may pangako siya, binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon na campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. Parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Diba? Yan yung unang. Lagi na lang tayo bangan. Sorry, ma'am. Nambubudol. I'm sorry, ma'am. Kasi naman sabi ko, okay na. Alam nyo, yung bangag na yan, hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Ang saman sa to, akida. Di ba? Oo. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amienda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech mo. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Umindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa ating lahat? Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito, walang makakakontra sa akin nito. Kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo.
dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante, ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan, anong kapasidad niyan, at sino yan siya. Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000. Grabe, 1,000 lang? Galing lang. Bigas ang ano dito, palitan. Oh, ilang kilo? 5 kilo. So, magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ng bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng dito, boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo yung presyo ninyo eh. Tapos nung, ito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niya pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang ang hingi ninyo. 1,300 ang natatanggap ninyo. O hindi pa lahat. Oh. Bakit 1,300? Ang akap, magkano ba akap? Di ba 5,000? 3,000? Kaltas pa yun. Di ba? One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto. Sana po. Pamilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At kasi dapat kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat-dapat maging leader ng bayan natin? Dahil malamang, iposta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsehal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo.
Kaya, ma'am, yan ang kailangan ninyong isaisip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, may isa? Check ko lang, nakikinig kayo. Ano yung isa? Oh, see? Hindi na nakikinig. Respeto. Nakakawala talaga ng respeto yung ma'am pag may palitan ng pera. Yung isa ay wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? O yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Ay, grabe. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang maalala ninyo. Ano wala pa? Ay, opo. Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Puro na si King Duterte. Ano? Bakit na sa Steve? Oh, King Duterte, ano? Daniel, ano? Oh, ano yung isa? Check ko lang kung nakikinig ka. Alam mo, hindi ito totoo. Like, drawing lang ito. Drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Sabi ko, alam mo, para akong naglalakad na kilay. Tapos sabi niya, hindi. Kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo. Kailangan may mata ka, may kilay ka kasi hindi ka makikita. So yung mga walang makeup at walang kilay dyan, hindi ko kayo nakikita. Hindi namin kayo nakikita. Pero hindi joke yan ha, totoo yan, nangyari yan doon kanina kasi ayaw ko yung kilay. Drawing lang kasi, di ba? Ano, wala? Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sinasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko, lagi, okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking tatay. Nakita niyo yun si Kitty? Kitty, yung maganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon, nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. Oh, ma'am, hindi daw nila kinidnap yung
Hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yan eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. So mga nangangamusta, ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nandito ka, ma'am. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido, ma'am. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Ready na? Ang ADP? Okay. Thank you.